Hello everyone, welcome back to HLB Visa Consultancy. In today's vlog, I will share to you the latest immigration requirements para po sa mga Filipino na lalabas ng Pilipinas for the first time para i-meet yung kanilang foreign boyfriend, girlfriends, or friends sa ibang bansa. Mainit ito sa mata ng immigration kasi napakaraming red flag. Just what happened to this traveler. So kaka-offload niya lang, sayang naman yung ginastos niya for this travel, the flight ticket, the hotel, and for the preparation of this travel, sayang naman. Ito po yung mga dapat ninyong ihanda kung ayaw ninyo ma-offload. General requirements. Ito yung una ninyong ihahanda kasi this is the major requirements for you. Number one is the e-travel registration. If you don't know how to use this or how to register para makakuha kayo ng e-travel registration QR code, you can watch this video. Maraming nagsasabi na hindi na ako hinanapan ng immigration or sa check-in ng QR code for e-travel, hindi na yan kailangan, which is wrong po yung nagpapakalat ng gantong information because e-travel is still needed. The reason why hindi siya hinahanap na ng immigration is that kapag binigay nyo yung passport sa kanila and iniscan nila yan, they can already see your record kung nakapag-register kayo successfully sa e-travel or not. Second one is your passport. You need to check the validity date of your passport. Dapat may 6 months validity pa siya before po mag-expired yung passport po ninyo. Number 3 is your visa. Punta kayo sa bansa na kailangan ng visa, automatic hahanapan po kayo ng visa. And the next one is your flight ticket. So if the purpose of your travel is for tourism or for visit, meron kang ticket paalis ng Pilipinas at meron kang ticket pabalik ng Pilipinas. Kasi kapag tourism and visit and isa lang ang flight ticket mo, ma-offload ka. There's no interrogation anymore para ipagtanggol mo yung sarili mo. Automatic offloaded po yan. Let's move on to the second part of your requirements. So ano-ano ba yung mga supporting documents na dapat mong ihanda? Self-funded. Ibig sabihin, wala kang sponsor. So, kahit ang purpose ng travel mo is to meet your foreign boyfriend abroad for tourism, tapos imimit mo siya at the same time, pero ikaw lang ang gumastos para sa sarili mo, ikaw yung nagbayad ng flight ticket, ng hotel mo, kahit anong expenses sa'yo. For self-funded, ang mandatory requirement sa'yo ng immigration is your financial means. Papatunayan mo sa immigration na you can afford your travel abroad. Hahanapan ka nila ng bank statement and bank account. Minsan nagtatanong pa sila if you have credit card, kung magkano yung pocket money mo, you have online banking. Tapos, minsan nagtatanong pa if you have your GCash, PayPal, like that. So, any source of funds. Tatanungin ka if ikaw ba ay employed or not. Kung nagtatrabaho ka or hindi. So kapag may trabaho ka, hahanapan ka ng work certificate, leave of absence, company ID, payslip, sometimes naghahanap din ng income tax return. Another financial means, sasabihin mo, ay may business po ako at ito yung aking source of funds. So, dapat papatunayan mo din. Hahanapan ka nila ng DTI, mayor's permit, BIR registration or income tax return ng business po ninyo. Kung kayo naman ay freelancer, so any confirmation letter from your client na talagang nagre-render ka ng services sa kanila and proof of payment. Karamihan sa mga freelancer, gaya ng virtual assistants, tapos kung ano-ano pang mga klaseng mga freelancer, ang mode of payment nila is laging online banking. Online banking statements po ninyo because immigration would like to see that. And based sa assessment ng immigration officer, kapag hiningan ka nila ng bank statement mo or certificate and then nakita nila hindi masyadong malaki yung laman ng bangko mo, magpa-follow up question yan about
about sa employment mo, and kapag sinabi mo na unemployed ka, magpo-follow up question ulit yan sa'yo. So, ang follow up question ng immigration, but you know what, actually, kapag kaya mong mag-provide ng financial means mo sa ibang bansa, regardless kung imi-meet mo yung boyfriend mo for the first time, kahit hindi pa kayo nag-meet personally, o kaya naman kahit sabihin mo sa immigration that you will be there as a tourist, walang problema sa kanila. Palalabasin ka nila. Yung mga na-offload, this is because they lack financial capacity. Wala silang maipakitang katibayan na talagang afford nila mag-travel abroad. So, ito yung walang savings, walang employment, walang business. So, dapat kayo dyan, sa simula pa lang, dapat alam nyo na kung ano yung isasagot nyo sa immigration. Kung self-funded ba kayo or with sponsor. Kasi yung iba, they don't know the difference between this. Basta ang sasabihin lang nila sa immigration, they are a tourist. Kapag tourist kasi ang sinabi ninyo, automatic yung parang self-funded ka, ikaw ang gagasto sa sarili mo. So, kung may imimit ka sa ibang bansa, it's better to say a visit. Kasi kapag visit, so understandable na someone invited you from this country or someone sent you an invitation letter para pumunta sa bansa na to and i-meet sila. So in case ganito na yung case po ninyo, you don't have any financial capacity. So papasok dito yung sponsorship. So kapag wala kang naipakita sa immigration na any proof of means, ang itatanong na sa'yo ng immigration, do you have an sponsor? Kapag sumagot ka, ay wala po akong sponsor, sir, automatic offload ka. Because what will you do there abroad? Makikipagkita ka? And what if hindi ka naman siputin ng foreign boyfriend mo abroad, pinaglalaruan ka lang, paano ka babalik ng Pilipinas? So ito yung mga kailangan nyo pong ihanda in case alam nyo na sa sarili ninyo that you can't afford to travel. Number 1 is the invitation letter. Kahit pa galing Europe, si AFAM, ikaw sa Pilipinas, kung magmi-meet kayo sa Singapore, sa Thailand, kailangan po ng invitation letter. And pangalawa, this is the common cost of denial or offloading. The lack of affidavit of support and guarantee. So, ang tanong dito, bakit kailangan ng affidavit of support and guarantee? Kailangan po yan kasi in this case, si sponsor mo or si foreign boyfriend mo or kung sino man yung kikitain mo abroad, they commit na sila ang bahala sa travel expenses mo. And paano ito makukuha at saan ito makukuha. So, ang nagpa-process po nito is si sponsor. So, kung saan nakatirang bansa si sponsor, kung taga Germany siya, taga USA, taga Canada, doon po siya magpa-process. Punta kayo sa Philippine Embassy or consulate website ng bansa kung saan nakatira ang AFAM ninyo. Hahanapin ninyo doon sa website yung about sa affidavit of support and guarantee. Lahat po ng embassy or consulate ng Pilipinas sa ibang bansa, they have this kind of services. So, kailangan nyo lang bisitahin yung website nila, hanapin nyo lang yung affidavit of support and guarantee, and there, nada-download po yung affidavit of support and guarantee form. Da-download yan ni AFAM, fill upan ni AFAM, and magsiset ng appointment si AFAM sa embassy. During the appointment date, pupunta si sponsor sa embassy mismo para sa kanyang appearance and para po sa notary or authentication ng affidavit of support and guarantee. And the embassy itself will check the financial capacity ng sponsor po ninyo. Kapag si sponsor ay hindi capable, so wala din savings, wala din employment, she or he is not allowed to get affidavit of support and guarantee. Hindi siya bibigyan ng embassy ng affidavit of support and guarantee. So the moment na si sponsor makakuha siya nito, binigyan siya ng embassy, meaning
capable siya. Kaya ito lang ang hinahanap ng immigration sa inyo bilang katibayan na talagang hindi ka maghihirap sa ibang bansa kasi may sasalo ng travel expenses mo. May magbabayad nun para sa'yo. So, after ni sponsor po na makapagpa-notary and authenticate ng affidavit of support and guarantee, yung original copy po niyan isi-send sa'yo sa Pilipinas. Diyan mismo sa bahay ninyo. Hindi po sa Immigration Office sa Pilipinas, hindi po sa NAIA, hindi po dyan isi-send. May nagsasabi sa akin, ay ma'am, sinend po ng sponsor ko yung affidavit of support and guarantee doon po sa sa NAIA. Nako, okay naman yung iba, ay ma'am, sinend po yung aking affidavit of support and guarantee sa email po ng Philippine Immigration. Sabi, mali po yung ganto. Meron na tayong invitation letter, affidavit of support and guarantee, passport copy ng sponsor po ninyo, and the proof of relationship na meron kayo sa sponsor. Syempre, kung boyfriend mo yan, screenshot of messages or phone calls, video calls, sometimes just pictures, the immigration, hindi pa sila naniniwala kung talagang genuine yung relationship. So, sometimes they are asking you to open your messenger para mag-scroll sila at mabasa talaga nila mismo yung conversation ninyo. Kaya napakaraming na-offload kapag ganito yung purpose of travel. Kung kayo ay self-funded, patunayan nyo lang na kaya ninyo. Kung kayo ay sponsored with inviter, so dapat affidavit of support and guarantee, meron kayo nito. In that case, hindi kayo mau-offload. That is for today's vlog. I hope may natutunan kayo. Kung meron pa po kayong any inquiry, so pwede nyo ditong i-type yung mga tanong ninyo sa comment section. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe kayo sa aking YouTube channel. If you need immigration or visa assistance, email me in this email address or follow my Facebook page.